Oh, handa na ba lahat? Handang-handa na ako, tay. Si nanay mo nasaan? Nandun, kung ano-ano pa ginagawa sa kusina. Teka, pupuntahan ko lang. Sige, tay. Michelle! Michelle! Oh, Buboy, dito ka na pala. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Halika na. Hindi ka ba excited? Paano ako ma-excite? Lilipat na naman tayo. Michelle, sa probinsya na yon, doon na ako madidestino. At taga roon dun si nanay at tatay. Doon na rin muna kayo titira hanggat doon ako nakadestino. Alam mo, napapagod na ako, Buboy, ng palipat-lipat. Nainis na ako sa iyo eh. Bakit na naman? Ang tagal-tagal mo nang binubuwis yung buhay mo. Binubuwis? Oo, tama. Pero eto pa rin ako ngayon sa harapan mo, Michelle. Buhay na buhay. Walang tama. Ang sa akin lang naman, mas matagal ka nang naglilingkod dyan kaysa sa amin ng anak mo. Kailan ka ba magre-retiro, ha? Ang tagal-tagal mo na sa serbisyo. Hanggang ngayon, sarhento pa rin ang ranggo mo. Michelle, wag na natin pang pag-usapan yun. Excited na ako. Gusto ko nang makita si Itay at si Inay. Halika na. Sige na nga. Lumipat sila sa gawi ng Dipolog. Taga roon kasi si Buboy at doon na rin siya na destino. Pagbalik nila sa lugar na yon, malaki ang pinagbago. Kung dati masasabing medyo liblib, ngayon mas maayos, mas matao at mas maraming bagong tayong mga business establishment. Tay, ito pala ang Dipolog? Oo, dito lumaki ang tatay. Mas maganda rito kesa dun sa atin liblib. Kaya nga eh. Pero taga roon ng nanay mo, huwag ka maingay. Baka marinig ka nun. Narinig ko. O kita mo. Malayo pa ba? Doon na lang sa gawi doon. Napapagod na ako, Buboy. Huwag ka nang mapagod. Mamaya, akong bahala sa'yo. Diyan ka magaling, Buboy. Aba. Baka nakakalimot ka. Bukas ng umaga kailangan ko nang mag-report. Oo na. Sige na. Habang naglalakad sila, tumitingin-tingin si Michelle ng pwedeng gawing pwesto para sa kanyang business. Suportadong asawa naman kasi si Buboy. Ayaw niyang naiinip ang asawa dahil gusto nitong araw-araw kumikilos. Buboy, magtanong nga muna tayo doon. Saan? Ayun o, yung pinaparentahan. Sige, walang problema. Kumatok sila sa nakalagay na house for rent. Maliit lang naman ang bahay, pero tapat naman ng kalsada. Tao po. Isang katok pa lang ni Buboy, lumabas na ang isang lalaking pawis na pawis, nakahubad at bakat na bakat ang alaga. May kailangan ho sila. Nabasa ho kasi namin na pinauupahan po ito. Oh, mag-uupa kayo? Inquire lang po. Ganun ba? Tama-tama at medyo may kaliitan lang tong bahay. Sakto kayong tatlo dito. Naku, hindi ho. Gagawin ho sana naming pwesto. Pwesto? Ganun ba? Sige, kung kursunada nyo, alisin ko na mga gamit ko rito. Magkano ho ba? Sapat na 500 isang buwan. Oh, mura lang pala eh. Kailan kayo magsisimula? Uwi po muna kami sa bahay ni nanay at ni tatay. Dadalin muna namin tong mga gamit namin. Tapos mamaya babalik kami. Pag-usapan natin. Sige. Pag-alis nila sa bahay na yon, ang sabi ni Buboy,
Grabe naman kung makatingin kay Michelle ang lalaking yun. Napansin din pala yon ng anak nilang si Odi at yung mismong bata na ang nagsabing wag nilang uupahan ang bahay na yon. Wag na, Nay. Di ko gusto yung pakiramdam ko dun sa lalaki na yon. Kung makatingin, parang ano eh. Kaya nga, pero Buboy, paano kung siya lang ang pwedeng upahan dito? O di wag ka na magtinda. Oh, yun ay bahay. Tara. Gulat na gulat ang tatay niya at nanay sa muling pagkikita nila ni Buboy. Sa pagkakatanda ng dalawang matanda, kulang isang dekada nang huling umuwi roon si Buboy. Buboy! Buboy! Ikaw nga, Buboy! O tay, mano po? Ay buhay ka pa palang bata ka. Tay naman eh. Siyempre, sundalo to. Nako, muntik mo na kaming hindi abutan. Nay naman, huwag kayong nagbibiro ng ganyan. Di maganda yan sa mga matatandang katulad nyo. Ali kaya, pasok kayo sa loob. Sige ho, siya nga ho pala si Michelle, sawa ko. Tsaka si Buboy, 8 years old. Anak ko, tay, nay. Mano po, lolo, lola? Ay nako, kung hindi ka pa umuwi rito, ay hindi namin malalaman na meron ka na palang pamilya. Batang to, bakit may dala kayong mga bag? Anong ibig sabihin yan? Tay, kasi dito na ako madedestino sa Dipolog. Naalala ko, taga rito kayo eh. Dito ako lumaki. Kaya, naisip ko, yung pamilya ko kunin ko na sa Bicol para dito na rin sila tumira. Paano yung pagkain yan? Hindi pwedeng kami ang gagalaw. Tay, huwag kayong mag-alala. Yung pagkain na ibibigay ko, sama-sama na kayo. Isang kaldero, isang kawali, yung mga ganun ba? Ganun ba? Alalahanin mo, Buboy. Matagal mo kaming pinabayaan. Bumawi ka sa amin ng nanay mo. Oo naman. Siyempre, babawi talaga ako. May nakapansin kay Buboy, ang isa nitong kababata. Mabilis itong pumasok sa kanilang bakuran at biniro si Buboy. Ups! Hold up to! Hold up! Teka, anong hold up? Wala kang ma-hold up sa amin. Up! Huwag kang haharap. Huwag kang haharap. Tay, sino ba to? Hindi ko kilala yan. Hala, uy, mamang payat na maitim, na mahaba ang piluka. Wala kaming pera, wala kang ma-hold up sa amin. Tumahimik ka. Baka gusto mong putukan ko tong tatay mo. Putukan? Kamay lang yan eh. Naku. Mabilis na bumalikwas si Buboy. Halos mabali ang kamay ng kaibigan. Alangya ka, Omeng. Ikaw lang pala yan? Buboy! Kamusta naman? Mabuti na lang at alam mo pa yung daan papauwi rito sa atin. Siyempre, dito yata ako lumaki. Kaya nga, ang iniisip ko, sa loob ng mahabang panahon, baka kako nakalimutan mo na ang tamang landas papauwi rito sa atin. Teka, sino tong magandang babaeng to? Sao ko yan? Itong batang makulit na to. Anak ko yan. Yun, pamilyado ka na pala. Siya nga pala, paring Omeng, meron ka bang alam dito na pinaupahan? Yun sanang tabing daan. Bakit? Titira kayo doon? Hindi. Plano namin lalagay namin ng kaunting pagkakaabalahan. Meron, dyan sa may kanto, kay Manggami. Sinong Manggami? Yun lang kasi alam kong paupahan dito tsaka nakalagay naman yun sa labas. Si Manggami, yung lalaking malaki yung katawan. Doon sa may kanto, yung merong puno ng santol. Ha? Wala na bang iba? Wala yun lang Meron man sa looban hindi kayo kikita roon. Palagay ko, Buboy, yun na lang ang kunin natin. Wag yun, Nay. Hindi magandang upahan yun. Bakit ba? Yun na nga. Maglalagay kami ng konting business. Ang plano namin, pag-alis ko bukas pero ngayon pa lang mamimili na kami. Ganun ba? Mabait naman yun si Manggami.
Kung gusto nyo, tawaran pa natin yung upe. Magkano ba? Ang alam ko, 700. 700? Oo. Langya ka talaga, Omeng. Pinatungan mo pa ng tubo. Samantalang kanina nung nagtanong kami ron, ang sabi, 500 lang daw. 500 lang ba? Sorry naman, kala ko lulusot eh. Mabait yun si Manggami, okay yun. Tahimik na tao, hindi nakikibarkada kung kanino, hindi nakikipag-inuman. Paano siya nabubuhay? Ang alam ko ron pinadadala nung kapatid niya sa Australia. Kaya yun, di lumalabas. Palagay ko maraming pera yun. Alam mo, di sa pagyayabang buboy, pinagpaplanuhan na yun ng tropa na hold upin ang matandang yun. Ikaw talaga, puro ka biro. Ano, tara, paan natin? Sige. Nagpunta na nga sila sa bahay ni Manong Gami, kung saan makikipagmabutihan sila rito. Manggami, mahal naman nung sinasabi mong yun. 500? Pwede na 200 dyan. Aba, Omeng, ikaw ba magbabayad? Sila. Ikaw ba mag-uupa? Sila. Ikaw ba ang magtitinda? Sila. Sila naman pala. Bakit ikaw ang tumatawad? Manggami, kasi parang mahal ho yata 500 Kung namamahalan kayo sa 500, pwede naman nating ibaba sa 600. Ano? Ibaba itaas? Itaas. Lugi na nga sa 500 Gagawin mo pang 600? Kung nabababaan ka sa 500 at 600, di hustuhin na natin na 1,000. Sarado. Magaling ho pala kayo magpatawa. Siyempre naman. Nagpapatawa lang ako. Balita ko dati ka raw taga rito. At ikaw dating sundalo. Aktibo pa ho. Aktibo ba? Sige. 200, sarado. Talaga ho? Sarado. At ako'y magbabalot-balot na rin at lilipat na ako ron sa kabilang kubo. San ho yung kubo nyo? Ayun, dyan lang sa tawid. Ganun ho ba? Sige ho. Dahil sa maikli na lang ang oras ni Buboy, yun ding araw na yun, namili sila para sa magiging paninda ni Michelle. Inabot na sila ng dilim hanggang sa maisaayos na nila sa loob ng uupahan. Hoy, Buboy, magpahinga na tayo. Anong oras balis mo bukas? Bago ho sumikat ang araw. Kailangan ho makapag-report na ako. Ang aga naman nun. Abatay, ganun ho talaga mga sundalo. Hindi pwede yung tanghali na akong gumising. Kilos militar ba? Oo na. Naku talaga Siya nga pala, hindi pa tayo inom dyan. Inom? Aba, magpainom ka naman, Buboy. Tayo naman. Sa edad mong yan, umiinom ka pa? Aba, bata pa ako. Okay, 75 pa lang ako. Kayang-kaya ko pang uminom. Baka nga panis ka pa sa akin sa inuman, Buboy. Sige na. Papabili ako. Paring Omeng, bumili ka na nga ron. Okay! Nagkainuman sila sa gabing yun. Nagtatanong si Omeng at ang tatay niya kung ano bang nangyari sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Sa tagal ng kwentuhan patungkol sa naging trabaho ni Buboy, hindi man lang ito nagkwento patungkol kung siya ba'y minsan nang tinamaan ng bala. Basta't ang palagi niyang sinasabi, nandoon lang daw siya sa opisina. Maniwala ako sa opisina. Paring Buboy, ang mga sundalo, palaging nasa bundok yan. Meron. Meron din sa opisina. Sa opisina lang ako. Hindi ko pa nga naranasan sumabak sa combat operation . Sinungaling. Bakit may may kalyo pa mo? Siyempre, sa tagal ng pagsuot ng combat. Nababasa yan, di ba? Kaya ka nagkakalyo, pare. Ang gusto naming malaman ni Manong Hilario kung nakatsugi ka na ba ng kalaban. Aba hindi. Sigurado ka? Hindi ka pa nakakadali ng kalaban?
Aba hindi. Kung loloobin ng panahon, ibibigay ng pagkakataon para sa sarili ko, bakit hindi? Buboy anak, may iba tayo. Ikaw ba'y naniniwala ka ba sa mga aswang? Aswang? Aswang. Marami niyan sa kabundukan. Tay, hindi nga po ako nadidistino sa bundok. Sa opisina lang ho ako. Sino nga lang yan, Tay? Nung minsan nga nagpadala sa akin ng telegrama. Yung mga kasamahan niya, ang sabi, nawawala raw si Buboy. Kaya naman pala nawawala, galing doon sa ibang babae. Ano? Tayo kayo maniwala dyan. Ano ka ba naman, Michelle? Huwag mo naman akong siraan, oh. Di kita sinisiraan. Di ko lang sinabi sa'yo, may dumating sa akin telegrama galing sa opisyal nyo. Nireport sa akin na missing ka raw. Yun ba? Hindi totoo yun. Ang totoo nun. Oo. 4 na araw akong nawala nun kasi oo, natandaan ko na. Isang beses pala akong nasama sa combat operation dahil sa hindi naman ako sanay doon at pang-opisina lang talaga ako eh. Ayun, naligaw ako sa kabundukan, napahiwalay sa mga kasama. 4 na araw akong nawala. 4 na araw? Sabihin mo, galing ka lang sa isang babae mo. Buboy anak. Hindi kita tinuruan ng ganyan. Tayo naman huwag kayong maniwala rito. Hindi ho talaga. Sigurado ba? Ano bang ranggo mo ngayon, Buboy? Paring Buboy, huhulaan ko ranggo mo ngayon, Corporal. Corporal? Corporal. Hindi sarhento na ako, paring Oming. Talaga? Tingin nga. Huwag na, baka sabihin mo niyayabangan kita. Yun yung sundalong hindi marunong magyabang. Ito yung klase ng sundalong professional ko mag-isip. Hindi pinagyayabang kung anong accomplishment. Pero sa totoo lang, napakarami ng combat experience ni Buboy sa gawe ng Bicol at Mindanao. Kinabukasan bago sumikat ang araw, nakagayak na si Buboy. Natutulog pa ang anak nilang si Odi at tanging si Michelle lang ang gising. Buboy, di ba? Dito ka naman madidistino, pwede bang mag-uwian ka na lang? Hindi po pwede, Michelle. Oo, dito rin ako nakadistino, pero sisiguraduhin ko naman na sa loob ng 1 buwan, makakauwi ako ng 1 o 2 beses. Siguro naman kaya ko nang tumakas nun. Hindi ba pwedeng araw-araw? Aba hindi pwede yun. Kahit na off duty ako, kailangan nandun ako sa kampo. Ganun ba yun? Oo nga. Huwag ka mag-alala. Pag-uwi ko. Alam mo na. Yan ka na naman eh. Sige na, magpapaalam na ako. Habang naglalakad si Buboy, nadaanan niya yung inuupahan nilang pwesto. Sarado pa naman yon dahil ang magbubukas nito pagsikat ng araw ang asawa niyang si Michelle. Napatitig siya roon, panandalian. Napansin niya sa gilid, parang may taong nakatayo at nakasandal sa pader. Magnanakaw yata yun Hoy! Sino yan? Mabilis yun nagtatakbo at chinik din ni Buboy kung napasok ba yung inuupahang tindahan. Sa kabutihang palad sarado naman ang lahat at hindi na niya inalala yun at mas gusto niyang mabilis nang makarating sa bagong destino. Nanay! Umalis na pala si Tay. Di mo man lang ako sinabihan? Kaya nga, di mo man lang kami ginising, Michelle. Sabi ho niya, wag na raw nag-aapura. Baka raw kasi humaba pa yung oras, alam niyo naman yun. Kilos militar, gusto nun mabilis. Michelle, anong oras ka ba magbubukas doon sa pwesto mo? Mamaya lang po pagkatapos nating mag-umagahan. Dapat Michelle, mas maaga pa. Anong oras na 7:00 na. Ang nagtitinda ng pagkain sa madaling araw, kailangan maunahan mo yung tilawak ng manok. Kasi ang mga tao, araw-araw kumakain. Ang mga tao maagang lumalabas para mamili ng ugahan.
Kaya lang yung kilos mo, Michelle, anak, parang sanay kang bumangon ng tanghali. Sensya na po kayo, tay, nay. Pagkatapos noon, pumunta na si Michelle sa pwesto. Pag-angat niya ng roll-up, agad niyang nabungaran ang napakagagandang klase ng gulay. Binuksan din niya yung rep, kumpleto at walang bawas. Nay? Oh, Parang palagay ko, itong pwesto na to hindi kikita. bakit naman? Kasi iba talaga yung pakiramdam ko rito eh. Hindi nagtagal, may kumatok at ang pinakaunang customer, si Manggami. Si Manggami ang mismong may-ari ng bahay. Magandang umaga ho. Manggami, kayo ho pala. Pasok po kayo, Manggami, pili lang po kayo ng pangumagahan. Salamat. Gusto ko sana yung tuyot itlog eh. Meron po, sandali po, ikukuha ko po kayo. Kinausap pa ni Manggami si Michelle. Tinanong-tanong kung saan na madedestino ngayon si Buboy. Hindi naman maidetalyeng mabuti ni Michelle dahil ayon kay Buboy wag daw itong magbibigay ng eksaktong impormasyon. Ganon ba? Hindi ko naman kayo pinipilit kung di nyo sasabihin sa akin. Ang akin lang naman magkakaibigan tayo. Gusto ko sanang mangyari. Yung bang open tayo sa isa't isa, mga ganun-ganun ba? Sige ho, Manggami. Sige, alis na ako. Salamat dito ha. Utang muna to. Lista mo muna. Okay po. Nay naman ba't pinautang mo yun? Baka malugi tayo niyan. Hayaan mo na, kakaya naman sa may-ari Pwede ba yung gano'n na lang palagi? Palagi na lang tayong kakapit sa hiya. Iisipin ba natin na siya ang may-ari ng bahay kaya pwede siyang umutang? Baka ngayon lang yan. Hindi, Nay. Nasimulan na yan. Kaya sigurado ko dyan. Nasundan pa ang pag-utang pero si Omeng at ang mga kabarkada nito. Michelle. Ikaw pala, Omeng. Open ka na pala. Magandang umaga. Good morning po, Kuya Omeng. Uy, good morning. Paano ba? Sabihin mo na pare. Michelle, may bisita kasi ako sa bahay. Tapos? Ang problema, wala akong maipapaharap sa kanila siguro kung hindi naman kalabisan, kung okay lang naman baka naman pwede akong umutang dito ng 1 kilong karne, 1 kilong manok, 1 kilong isda, tsaka samahan mo na rin ng 4 na bote ng alak. Sinasabi ko na nga ba, nanay masusundan yung utang ni Manggami. Oy, bata. Omeng, ako si Omeng. Iba si Manggami. Ang sinasabi ko, Mang Omeng, nangutang si Manggami kanina, tapos may susunod din na mangungutang. Ikaw na nga yun. Napakamalas naman ang pagbubukas natin sa unang araw na tunay. Okay lang ba? Shell, pero kung hindi, ayos lang naman. Okay lang. Sige na, bibigyan na kita. Yun! Huwag kang mag-alala. Bukas, pagdating ng sweldo ko, magbabayad ako agad. Sige na. Di magbabayad yan. Sabi ni Lola at Lolo, wala raw trabaho yan. Huwag kang ngang mapapil dyan, bata. Okay sinisiraan mo pa ako sa nanay mo Sa araw na yon, sila lang naman ang umutang. At sa mga sumunod pang araw, inaasahan nilang magbabayad si Omeng pero hindi ito nagbayad. Magandang umaga. Ikaw pala, Manggami. Andito ako para magbayad. Kahapon parang nakita kong may mga lalaking umuutang dito kahapon. Oo, si Omeng, yung kaibigan ng asawa ko. Alam mo kasi, hindi naman sa pero dapat ang papautangin mo yung mga taong may kapasidad magbayad.
Kung mga katulad ni Oming na tambay na manginginom, nasakit ng ulo ng baryo, dapat ay di mo pinapautang yan. Ako nang nagsasabi sa'yo. Yang si Oming, malabong makapagbayad sa'yo yan. Hindi naman po siguro ganon, Manggami. Ako lang na may nagsasabi ng totoo. Bayaran ko inutang kong tuyo at itlog kahapon. Sige ho. Abanay, hapon na. Konti pa lang yung nabebenta natin. Tsaka si Mang Omeng sabi magbabayad. Buti pa si Manggami nagbayad na. Baka sakaling mabul mamaya. Saan na nga? Oh, ano yun? Nako, Nay. Si Kuya Omeng laseng, ayun oh. Mare, tao po, magandang hapon ho. Oh, Omeng, ikaw pala. Hingi sana ako ng pasensya kasi wala pa akong sweldo Okay lang, sige. Sa isang araw ka na magbayad. Mare, kung di naman kalabisan, baka naman pwedeng kahit isang bote lang. Nako, Kuya Omeng. Sabi ko na nga ba hindi ka makapagbabayad kasi wala ka namang trabaho. Ay bata, huwag kang makikialam Usapang matanda to. Sinasabi ko lang yung totoo na huwag mong papautangan yan. Nako, paring Omeng. Alam mo namang kabubukas pa lang ng tindahan namin Tapos binasalan mo ng utang, pasensya ka na. Baka hindi kita mapautang ngayon, may utang ka pa nga, di ka pa nakakabayad. Ganon? Yan naman ang hirap sa inyo Porke may pera kayo. Porke sundalo yung asawa mo. Mataas na tingin nyo sa sarili nyo. Ayaw nyo magpautang? Hindi nga raw pwede. Pasensya ka na talaga, Omeng. Huwag ka namang mag-ingay dito. Ganon? Ganon na. Antay mo ako. Babalik ako. Pagbalik ni Omeng, may dala na itong tubo. Pinaghampas yung roll-up ng tindahan. Nagwala ito at pinagpapalo ang mga paninda. Ang daming taong nakatingin, pero ni maski isa walang gustong umawat. Natigil lang si Omeng nang dumating na ang taga-barangay. Kapitan, huwag kang makikialam, binabastos ako ng mga tao rito. Binabastos? Paano ka naman babastusin umuutang lang ako Ayaw akong pautangin, magbabayad naman ako pag sweldo ko Pag sweldo, wala ka namang trabaho. Tignan mo ginawa mo, Omeng. Sinira mo mga paninda. Diyos ko naman ngayon, Kapitan, anong gusto mong gawin mo? Ikukulong mo ako? Kapitan, kilala mo si Omeng. Kilala kita. Sakit ka ng ulo ng baryo. Maging ang Bantay Bayan, walang nagawa. Umuwi na lang si Omeng nung oras na yon. Ano? Nagwala si Omeng sa tindahan? Opo, itay Buisit na yun Teka. Odi, kumuha ka nga dyan ng papel at lapis at padadalang ko ng telegrama yung tatay mo. Hindi po pwede yung ganyan. Wag na ho, wag niyo lang sabihin. Wag sabihin. Paano? Pag dumating siya, nakita niyang lugi yung paninda nyo, anong iisipin niya? Basta wag na ho. Hindi. Hindi po pwede sa akin yung mga ganyan-ganyan. Kinabukasan, pagbukas ng tindahan ni Michelle, nagulat siya dahil may dumaraang ambulansya. Tinignan niya kung saan pupunta yon. Kumaliwa ito tapos may sumusunod na mga tao. Nakiisyoso si Michelle kung anong meron doon. Nakita niyang si Omeng nasa higaan, nakataklob ng kumot. Pero yung kumot, basang-basa ng dugo. Naku, ano nangyari dyan? May nakaaway yata. Ayan kasi, sobra kong maglasing. Kahapon nga nagwala yan sa may tindahan ko Tabi! Tabi! Tumabi kayo, may pulis. Nang tanggalin ng pulis yung taklob ni Omeng, nagimbal ang lahat. Nakanganga si Omeng.
Putol ang dila, tanggal ang isang mata, bukas ang dibdib hanggang sa tiyan at wala nang laman loob. Parang binitukahang palaka ang naging itsura ni Omeng. Kalunos-lunos ang sinapit nito at ayon sa mga mahuhusay na mga tsismoso, yang ganyang style daw ng pagkamatay, mukhang hindi tao ang gagawa nun. Totoo ba? Oo, tay. Naku dapat lang sa kanya yon. Tay naman patay na nga si Omeng. Ganyan pa sinasabi nyo. Hindi ko maiwasang sabihin yon, Michelle. Kung sino man ang nakabangga niya, dapat lang sa kanya yon. Nang dahil dyan, itong sulat na to, hindi ko na ipapadala sa asawa mo sa kampo. Tay, kung ako sa'yo, baguhin mo na yung sulat pero ipadala mo pa rin. Anong ilalagay ko rito? Sabihin mo yung nangyari dito sa atin. Yung sinira ni Omeng yung paninda mo? Hindi, yung namatay si Omeng tapos parang kakaiba yung nangyari. Nako, sigurado ako. Aswang ang may gawa nun. Aswang, hindi gawain ng matinong tao yon. Ilang araw ang lumipas. May sagot na sa telegrama si Buboy. Ayon sa sulat, mag-iingat sila sa panahon na yon dahil mukhang laganap na naman ang mga sindikatong nangunguha ng laman. Dagdag pa ni Buboy sa sulat, kung maaari huwag magbubukas ng maaga si Michelle at pagdating ng 3:00 ng hapon, magsarado na. Tapos ang batang si Odi, huwag hayaan umaalis mag-isa. Ano ba naman itong si Buboy? Sindikato pa ang iniisip? Hindi ba malino na aswang ang may gawa nun? Alam mo kasi, Mabeng, pang-opisina lang kasi ang anak mo. Malamang hindi pa nakakakita ng aswang yan. Ay, tay, alam nyo sa totoo lang, hindi naman pang-opisina yung anak nyo Palaging nasa combat operation yan. Ewan ko ba kung bakit tinatago niya sa inyo yung naging trabaho niya sa loob ng mahabang panahon? Kung totoo mang aswang ang may gawa nun, kinakailangan din nating mag-ingat. At kung mga sindikatong nangangalap ng laman ng tao o ng mga kidney o kung ano paman ng puso, kailangan din nating mag-ingat at kailangan ang ating kapitan dito mag-report na sa munisipyo para makapaglagay ng bantay ng mga constabulary dito sa atin o kaya naman ng mga INP. Hindi naman na nasundan ang pagkamatay ni Omeng. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan, naging maayos din naman ang pagtitinda ni Michelle at ni Odi. Hanggang sa isang araw, may huminto na isang jeep owner sa tapat ng tindahan ni Michelle. Mga lalaking lasing, pasuray-suray pero mukhang nasa maayos naman ang itsura. Para kasing mga anak ng mayayaman. Tao po. Ano po yon? Pabili nga ho ng alak. Nay, alak daw. Ilan ho? Yung lalaking yon ay bumababa ang tingin mula sa dibdib hanggang sa paa. Tapos manglalaki ang mata habang hahagod papaitaas ang tingin. 5 lang ho. Sige ho. Nang iabot ito ni Michelle, kamay niyang hinawakan. Sabay-sabing, dalaga ka pa ba? Hindi na, may asawa na ho ako. Ganun ba? Pare, nung bababae ka pa riyan. Halika na't bitin ako sa alak, pare. O pare, nandiyan na. Pagdating ng 3:00 ng hapon, magsasarado na sana sila nang muling huminto roon ng jeep owner. Mas lalong languna sa alak ang mga lalaki, tapos kita pa ang mga baril nito sa tagiliran. Kinukulit ng mga ito si Michelle. Sumama ka na kasi sa amin. Kami na may nag-iimbita lang ng tama kasi birthday naman ng boss namin Hindi ho talaga. Hindi nga. May asawa na yung nanay ko. Ako yung anak at ang tatay ko sarhento ng sundalo. Kapag sinumbong ko kayo sa tatay ko, pagbababariling kayo noon.
Sundalo? Sundalong kanin! Hindi no, magaling ang tatay ko. Marami siyang medalya. Ganun ba? Michelle? Michelle? Manggami kayo ho pala. Oo pwede bang makabili ng 1 kilong laman dyan? Sige ho. Ay, bastos ka. Nakita mong kami ang bumibili? Inuunahan mo kami? Huwag kayo mag-away dito. Kayo kasi, bastos kayo eh. Hindi kayo dapat napagbilan. Odi. Hayaan mo na yan. Hayaan mo ako ng kakausap sa mga yan. Tila nabastosan ang mga lalaki. Dahilan kung bakit nagalit sila kay Manggami. Kung ano-anong binalibag na salita ng mga yun. Hanggang sa umalis na lang ang mga ito. Nang sabihin ni Manggami na siya ang may-ari ng bahay na yon at inuupahan lang ito ni Michelle. Manggami? Sino ba yung mga yun? Ayun ba? Yun yung mga spoiled na anak mayaman dito sa baryo natin. Ang bahay ng mga yan, doon sa pinakabungad malapit sa boundary. Yan ay mga lahing Kastilyo, parang ganun. Basta, hindi rin malinaw sa akin eh. Michelle, mag-iingat ka sa mga yan ha? Oo, Manggami. Kinagabihan, patulog na sana sila. Nang sunod-sunod kumalabog ang bubong ng bahay. Tapos, may mga lalaking nagsisigawan. Nang silipan ito ni matandang Hilario, nakita niya sa tapat merong jeep owner at merong 4 na lalaki. Tapo! Buksan niyo ito! Ano bang problema niyo? Sino ba kayong Naku, mga lahi pala ni Castillo. Teka lang. Nasaan ba rito yung bumastos sa kapatid ko? Walang bumabastos sa kapatid mo. Ayaw lang siyang pagbigyan ng nanay ko kasi nga pamilyado na yung nanay ko. Wala akong pakialam. Birthday ng kapatid ko, hindi niyo pinagbigyan? Tol, halika nga rito tol. Huwag na tol. Ayaw mo na yan. Umuwi na lang tayo. Hindi tol. Wala pang sino mang bumastos dito sa atin. Pilit na hinahatak ng lalaki na yon si Michelle at isinasakay sa jeep owner. Yung 2 kasama nito, nakasandal na ang mga ulo sa jeep hanggang sa napasigaw yung isa. Paglingon nila, isa na lang ang nasa likod. Ano nangyari dyan? Asan siya? Hindi makasagot yung isang kasama nang lalaki lang ang mata noon tapos nanginginig. Hoy! Magsalita ka! Asan yung kasama natin? Hindi ko alam! Hindi ko alam! May halimaw! May halimaw! Anong halimaw ang pinagsasasabi mo? Halimaw? Halimaw ang kumuha sa isa nilang kasamahan. Nakita rin yon ng batang si Odi at ni Tandang Hilario. Ayan! Dahil sa kasamaan nyo, pati halimaw, nagalit na sa inyo! Buti nga sa inyo! Ikaw matanda ka! Napipikon na ako sa'yo! Binunutan niya ng baril si Tandang Hilario pero natigil yon dahil yung nasa likuran nawala na naman. Napakabilis ng kaganapan ng gabing yun. Halos hindi nila makita kung anong klaseng halimaw ba ang nagtatangay sa mga lasing. Tol, 2 na lang tayo. Umalis na tayo. Tol, tara! Pinasibat nilang jeep owner hanggang sa narinig na lang ng mga tao na may bumangga sa isang malaking puno. At nang magpuntahan ng mga tao ron, tumambad sa kanila ang 2 patay na lalaki. Ang mas nakakatakot doon, para bang merong mabilis na pumunta sa kanila nang bumangga sila. Kasi wakwak ang mga tiyan at wala ng laman loob tapos bumabaha ang dugo. Por Diyos por Santo, paano nangyari ito? Baka yung nagtangay doon sa 2, siya rin ang nagbangga sa mga yan tapos kinuha yung laman loob. Hala,
Nakakatakot. Grabe. Ala nay, bumalik na tayo. Hindi nagtagal dumating ang mga pulis. Maging sila hindi maipaliwanag ang nangyari. Isa nga ba yung aksidente pero bakit nakabukas ang tiyan ng dalawang lalaki at wala ng laman loob? Sumabog ang balita na yon kinabukasan, hindi lang sa kanilang baryo, umabot pa sa munisipyo. Nang dahil doon, nakatanggap sila ng telegrama mula kay Buboy. Ayon sa sulat, nabalitaan daw nito ang nangyari sa kanilang baryo. Nang dahil doon uuwi raw siya sa isang araw dahil nag-aalala siya sa nanay at tatay at sa buong pamilya. Tay, buti naman tay dumating ka. Ano ba nangyari dito? Tay? Buboy, hindi ko rin alam pero ang kaya kong sabihin sa'yo, yung mga lalaking nagwala rito, kitang-kita namin ni Odi kung paano siya hablutin ng isang mabalahibong lalaki. O tay, nakita namin yung nakasandal doon sa jeep. Yung languna sa alak, ang bilis talaga tay. Segundo lang. Hindi ko nga malaman kung anong klaseng tao ba yun o halimaw o ano, basta tay. Dito mismo sa harap ng bahay natin? O tay. Totoo yun. Ang pinagtataka ko, kami naman ay hindi ginagalaw. Yun lang mga masasamang lalaki na yon. Tay, ayon doon sa narinig ko sa radyo, yung galing daw ng mga lalaki dito, nabangga sa puno. Tapos nang silipin ng mga tao, ayun, wakwak yung mga tiyan. Parang napakabilis yata ng kaganapan. Nakuha pa yung mga laman loob. Palagay ko tay, kumakalat na naman talaga mga sindikato. Ano ka ba naman, Buboy? Yun nakita namin, paano mo ipapaliwanag sa amin yon? Lalaking maitim na mabalahibo, matangkad. Napakabilis nga ng hiklatin niya yung lalaki sa likod. Sindikato pa bang may tuturing yon? Anong ibig niyo sabihin? Aswang na naman? Hoy, Buboy. Aminin mo na kay Itay, tsaka kay Inay. Nadidestino ka sa bundok, 1 buwan kay Ron. Walang rasyon na pagkain, walang ligo, walang palitan ng damit. May pagkain naman. Pero yung damit, oo. Kung ganon, ayaw mo lang aminin sa amin anak na nakakita ka ng aswang at naniniwala ka sa mga aswang. Hindi ba? Oo na hoy tay. Totoo niyan. 1 taon pa lang ako sa serbisyo. Nang minsan ako makakita ng isang napakalaking ibon. Kalahati lang yung katawan, tapos may ulong tao, tapos kamay na tao. Parang iba naman yata yun sa kwento nyo na lalaking matangkad na mabalahibo. Aswang pa rin yun. Bakit po lolo? Marami po bang klase yung aswang? Apo, marami. May tinatawag na, ano nga ba yun? Gabunan. May mga manananggal. May tiktik. May mga kantanod. Marami pang iba. Pero lahat sila, mga aswang. Nakapagtataka naman itay. Si paring Omeng, nang nanggulo ron sa tindahan. Kinabukasan, natagpo ang patay sa bahay niya. Teka, paano mo nalaman yon? Tay naman eh. May kontak kami rito. Yung mga constabularing naka-assign dito. Binabalibag doon yung report. Kaya alam ko yan. Kaya kahit di nyo ako sulatan, alam ko nangyayari dito sa baryo natin. Ganon ba? Tapos, nung magwala rito yung 4 na yun, ayun, pare-pareha silang natagpo ang patay. Yung 2 na aksidente. Yung isa nakitang nakasabit sa puno. Yung isa, nandun sa talahiban. Pare-parehas ang sinyales. Parang iisa lang ang gumawa nun. Aswang nga may gawa nun, anak. Nandun na tayo. Ngayon, ang pinagtataka ko itay, bakit sa tuwing may nanggugulo rito sa atin, parang merong isang nakakatakot na halimaw na nagliligtas sa atin at pinapatay yung mga tao ng gugulo? Sino kaya yun? Yan ang hindi ko kayang ipaliwanag. May tao. Magandang gabi. Manggami, kayo ho pala. Nabalitaan ko, dumating ka raw eh. Oo ho.
tuloy ho kayo. Salamat. May dala akong konting mainom. Pwede ba tayo mag-shot? Oo, walang problema. Sige ho. Napagkwentuhan ni Manggami at ni Buboy ang kakaibang nangyayari sa kanilang baryo. Ayon kay Manggami, kung sino daw yung pumapatay sa mga taong yun, dapat daw siyang pasalamatan. Dapat lang din daw mamatay ang mga masasamang tao katulad ng lahing Kastilyo at ni Omeng. Alam mo kasi, Buboy, nang makita ko nagwawala rin si Omeng, gusto ko na nga sanang makialam kaya lang nakita ko may kasama Tsaka yung kasama niya may hawak na tubo. Mahirap namang makialam ang isang may edad ng katulad ko. Mahal ko buhay ko kaya pasensya ka na, Buboy. Hindi man lang ako nakialam. Pero yung ikalawang pagkakataon, yung nanggugulo rin yung 4 na lalaki, hindi na rin ako nakatiis. Sinabi ko sa kanila may karapatan akong makialam. Kasi akin tong bahay na to di ba? Sabagay nga ho. May punto ho kayo ron. Salamat naman pero humihingi talaga ako ng pasensya kasi nung nanggulo si Omeng hindi ko man lang naipagtanggol. Okay lang ho yun. Wala ho kayong dapat na ipag-alala. Tsaka isa pa, Gami, ang pinagtataka namin sa tuwing may nanggugulo rito sa amin, yung mga nanggugulo namamatay. Sino kaya talaga yon? Hindi ho natin alam. Kung sakali mang sino siya at makilala natin dapat natin siyang pasalamatan. Pasalamatan? Hindi ho. Pumapatay siya ng tao Buboy, isipin mo na ililigtas ang pamilya mo. Yun na lang ang sa akin. Pero yung pagpatay talagang masama at pinagbabawal. Ang sa akin lang naman nililigtas niya ang pamilya mo sa tiyak na kapahamakan. Kung siguro hindi dumating yung kinukwento ng tatay mo baka kung napano na kayo. Lalo na tong asawa mo, pilit palang sinasakay sa jeep owner at dadalhin doon sa bahay. Siguro baka planong pagsamantalahan yung asawa mo. Ikaw naman kasi, Buboy, mag-aasawa ka lang sobrang ganda pa. Sino ba namang lalaki hindi maakit dyan? Pati ho ba kayo? Ha? Hindi. Wala akong sinasabing ganoon. Mabuti naman po at nagkakaintindihan tayo. Siyempre naman. Ako'y tumanda na ng ganito. Ni maski sa wala akong minahala. Sino ba namang magkakagusto sa katulad kong maitim? Malaki nga ang katawan wala namang buhok. Hindi ba? Sabagay nga ho. Naitanong din ni Manggami kung hanggang kailan ba roon si Buboy. Ang sabi ni Buboy, tumakas lang siya. Kailangan daw bukas pagsikat ng araw naroroon na siya sa kampo. Kailangan ba nasa kampo ko na agad? Kung gusto mo, Buboy, meron akong lumang motorsiklo roon. Anytime pag gusto mong umuwi, meron ka magagamit. Nako, hindi na ho. Baka ho hindi ako makarating pag ginamit ko yung luma niyong motorsiklo. Parang mas matanda pa ho sa akin yun Ikaw naman, Buboy, matibay pa yun. Mas matanda siguro sa akin ng mga 2 taon pero alam mo ba, napakatibay niyan. Marami nang narating yan, halos buong Dipolog narating na niyan. Ganun ho ba? Naku, pasensya na ho kayo. Hindi na ho talaga. Ikaw ang bahala. Kinabukasan bago sumikat ang araw, nagising na noon si Buboy. Laking pagtataka nito dahil may dumaraan na ambulansya. Ano kaya meron dun? Baka may patay na naman. Nako, teka, silipin ko nga. Buboy anak, baka mahuli ka. Di bale na tay. Baka tawag to ng tungkulin. Pagpunta ni Buboy kung saan huminto ang ambulansya, ang nakita niya'y isang lalaking walang muka. Nakahubad, putol ang ari-arian. Diyos ko, napaka-brutal. Sino kayang gagawa nito? Nandun din si Manggami ng oras na yon at sinabi niyang mukhang merong malaking kasalanan ang lalaki. Sa palagay ko, Buboy, rapist yan.
Kasi malamang isinalvage yan nung tinangka niyang gahasayan o nung naghasa niya, palagay ko lang. Palagay niyo nga ho ba? Oo, palagay ko hindi ako nagkakamali, Buboy. O teka, bakit dito ka pa? Akala ko ba'y maga kang papasok? Tinignan ko lang ho yung sitwasyon. Baka ho ka ako kailangan ako eh. Ayaw mo na mga pulis dyan. Sige na. Sa araw na yon, kanilang napag-alaman yung lalaking nakahalambitin na walang muka at walang ari-arian. Taga-kabilang baryo pala. Tinutugis pala yon ng mga taga-barangay. Dahil nahuli pala itong pinagsasamantalahan ang alagang kambing ng isang taga-baryo. Pero itinatanggi ng mga taga-kabilang baryo na sila ang gumawa nun sa taong yun. Ganon pa man naging persons of interest sila, kaya't naimbitahan sila sa presinto para lang sa mga maikling katanungan. Kung ganon nga tay, dapat talagang pinapatay yun. Kahit na, pero alam nyo, duda pa rin ako eh. Tinanggalan ng pag-aari, binalatan yung muka, parang hindi rin yata tao ang gagawa nun. Bukas din ba yun tiyan? Hindi naman. Kung bukas yun tiyan, malamang aswang din ang may gawa nun. Tao, sino ba yan? Magandang umaga ho. Ikaw pala. Gami, halika, magkape tayo. Oo. Kanina ho kasing madaling araw, nakita ko si Buboy. Nag-abot kami ron sa may lalaki na kahalambitin na walang ari. Oo nga. Gami, ano bang nangyari doon? Ano bang balita? Parang wanted yata yung taong yun. Pinagsamantalahan daw yung kambing doon sa kabilang baryo eh. Sa palagay ko yung mga ganon, hindi na talaga dapat pang binubuhay. Kasi kung tao ang matsambahan nun, baka kahit na lalaki birahin eh. Ikaw talaga, Gami. Ano ba natin? Ba't baka napadpad dito? Gusto ko lang ho sanang ipaalala na sa susunod na araw bayaran na ho ng pwesto. Oo nga ho pala. Kung wala ka pa namang pera, Michelle, okay lang naman na sa susunod na kayo magbayad. Basta huwag lang paabuti ng 3 buwan. Baka madimolis tayo. Sige ho, Mang Gami. Nako, buti na lang pinaalala nyo talaga. Hayaan nyo po, bukas na bukas magbabayad ako. Yun naman pala eh. Gami, sandali lang. Ano ba yun? Sa isang araw kasi, kaarawan ko eh. Talaga ho ba? Hayaan nyo ho't magre-regalo ho ako ng kambing. Pangilang taon nyo na ho ba? Baka magulat ka sa edad ko, Gami. Siguro nga ho. Ilan ho ba? Hindi naman sa pagyayabang. Tumatagal na yung buhay ko ng 1 siglo. Shush! 1 siglo kayabangan. Huwag ka nang kumontra, Mabeng. Sinasabi ko na nga ba, Tata Hilario? Sige, 2 kambing na regalo ko sa'yo. Alan, yung bang bulugang nakatali ron sa kubo mo? Oo, walang problema. Dumating na nga ang kaarawan ni Tandang Hilario. Maraming bisita. Halos hindi kilala ni Michelle ang mga dumarating. Ayon naman sa may birthday, hindi rin niya kilala mga yon at isinama lang sila ng mga imbitado. Nandoon din si Mang Gami nung oras na yon. Napansin niya yung 2 lalaking hindi niya kilala. Kanina pa sumusunod ang tingin kay Michelle. Napansin din pala yon ni Michelle at nung matandang may birthday. Mang Hilario. Gami, happy birthday ho. Salamat sa regalo mong kambing. Ako naman ho basta sinabi ko, tinototoo ko eh. May iba tayo. Yun bang 2 lalaking nakaupo ron sa sulok, yung kumakain? Kilala mo ba yung mga yon? Hindi eh. Napansin ko parang kanina pa sumusunod ng tingin sa aking manugang eh. Yun na nga ho. Napansin ko rin yun. Kaya nga parang gusto kong sitahin eh. Parang gagawa ng mali eh. Wag Gami. Hayaan mo sila kapag gumawa ng mali. Ako ang may bahay. Ako ang bahalang sumita.
Sige ho. Pero kung kailangan nyo ng tulong ko, andito lang ako. Sige Gami. Salamat talaga. Wala akong anuman. Nagkainuman sa birthday ng matandang Hilario. Malakas pa rin pala uminom ang matandang yun. Lahat hinaharap. Lipat-lipat ito ng mesa. Hanggang sa nalipatan niya yung dalawang lalaking kanina pa talaga sumusunod ng tingin kay Michelle. Mga kaibigan, ayos lang ba kayo dyan? Ako si Hilario, ika-100 birthday ko ito ngayon eh. 1 siglo na ako nabuboy sa mundo. Kayo ho pala. Happy birthday ho. Salamat. Sino ka na nga? Trilyo ho. Trilyo? Ikaw? Trilya. Ano? Kambal ho kami. Ganun ba? Kambal? Parang di naman magkamuka. Siya nga ho pala. Gusto ko sana kayong batiin ng happy birthday. Tsaka isa pa, itatanong ko lang. Sino ba yung magandang babae na yon? Si Michelle. Manugang ko yan. Akala ko dalaga pa. Mukha lang dalaga. Kasi maganda. Maayos sa sarili, mga ganun-ganun ba? Kapansin-pansin niya ang kagandahan ng babaeng yan. Nako Brad, lasing ka na yata kagaya ko, bulol ka na rin eh. Oo. Gusto ko sanang sabihin sa inyo na ano? Mahal ko siya. Ano? Mahal ko na siya. Mahal ko na siya. Huwag kang sumigaw. Pwede ko ba siyang lapitan? Hindi ka ba nakakaintindi? Ikaw ba anong lahi mo ba ha? Bakit ang kulit-kulit mo? Manugang ko yon, asawa ng anak ko. Wala akong pakialam. Basta sinabi ko. Tumayo ang dalawang lalaki. Nilapitan nila si Michelle na kasalukuyang ding nakaharap sa iba pang mga kababaihan. Humarang noon ang batang si Odi at sinabing, "Hoy mamang laseng! Umuwi na kayo! Mukhang plano mo pang guluhin yung nanay ko ah! Tumabi ka dyan!" Tinulak nito ang batang si Odi at hindi yun nagustuhan ng mga kalalakihan. Dahil sa kilala si Tandang Hilario sa kanila, nirerespeto at mabait na tao. Rumesponde ang ibang mga lalaki at pinagtabuyan ang dalawang kambal. Lumaban ng mga ito, nakasuntok sila ng ilan sa mga lalaki, pero gulpe de sarado ang dalawang bastos. Umalis na kayo! Hindi lang yan ang sasapitin nyo pag nagkataon. Trilya-trilyo, mga sinungaling! Babalik kami. Kukunin ko ang gusto ko. Si Manggami nung oras na yon, nandoon lang sa gilid at nakatayo. Nagmamasid, pangiti-ngiti habang tumatagay ng isang boting alak. Hindi nagtagal nagpaalam na rin si Manggami. Ang sabi nito lasing na siya at kailangan na niyang magpahinga. Happy birthday ho uli. Mang Hilario. Naku sana'y abutin ko yung edad nyo 1 siglo na pala kayo nabubuhay eh. Naku sa palagay ko Gami, dito sa atin ako lang ang aabot ng ganyan. Ikaw malakas kang manigarilyo. Malakas kang uminom. Wala kang ginagawa sa palagay ko hanggang 80 ka lang. Ilang taong ka na ba? 54 pa lang naman. Malayo! Malayong malayo sa edad ko Ako 1 siglo na ako ngayon. O sige na nga ho. Mang Hilario, at ako'y inaantok na ako Sige. Pag-alis nila, naging okay naman na ang sitwasyon. Kaya lang, kinabukasan paggising nila ang daming tao sa tapat ng bahay nila. Laking pagtataka ng mga tao sa loob ng bahay. Bakit daw may pulis? Bakit may ambulansya? At bakit maraming tao sa paligid? At lahat sila nakatingala sa taas ng puno. Hala tayo nung meron doon. Hala, bakit nandun ang mga pulis? Hilario, tignan mo nga yon. Eto na.
Mabilis silang pumunta ron. Nagulat sila dahil merong dalawang lalaking nakahalambitin. Walang mga saplot, tanggal ang isang mata, putol ang tig-isang baraso, wakwak ang tiyan at walang laman loob. Diyos ko! Sinong nagsabit dyan sa mga yan? Kayo may-ari ng bahay na to. Pero hindi nyo alam ang nangyari o baka naman kayo may gawa. Nako sir, wala ho akong alam dyan. Kami mga lasing lahat dito kagabi. Ano bang nangyari? Sino bang nagsabit dyan? Kapag napatunayan namin sa investigasyon na meron kayong kinalaman, kahit matanda na kayo, ikukulong namin kayo. At kailangan litisin kayo ng batas. Sir, wag naman. Wala kaming alam dyan kahit mag-imbestiga pa kayo. Siyempre, tapat yun ang bahay nila. Kaya walang imposibleng sila ang paghihinalaan. Ganun pa man, negative naman sila sa investigasyon. Walang makitang dahilan para iturong sila ang nagsabit sa dalawang lalaki. Bandang huli nakilala ang dalawang lalaki. Sila pala ay bisita rin sa birthday ng matandang Hilario. Nako! Iyon pala yung dalawang bisita ng birthday mo. Mang Hilario. Oo nga, Gami. Ay nako. Ako talaga napapaisip na talaga ako, Gami. Bakit naman ho? Sa tuwing may mangyayari dito, lalo na't patungkol sa aking magandang manugang, kapag may taong involved na may gusto sa kanya ng babastos ng gugulo, namamatay ang mga yon. Sino kaya yung gumagawa nun? Kung sino man siya, dapat natin siyang pasalamatan. Ayan ka na naman, Gami. Hindi dapat ipagpasalamat ang pagpatay. At kung sino man yon, nakakatakot siya. Nakakatakot. Yung mga ganon ay hindi rin dapat pang binubuhay. Nabalitaan muli ni Buboy ang nangyari. Kaya't umuwi siya sa kanila ng patago. Tay? Sino yan? Tay, ako to, si Buboy. Buksan niyo tong pinto. Pagbukas ng pinto, mabilis niyang niyakap ang tatay at tinanong. Tay, totoo ba'y balitang dyan sa puno sa harap ng bahay natin? Diyan nakita yung dalawang lalaking patay? Tay, ikaw ba yan? O di anak, ako ito. Yay! Nay! Nandito si Itay! Oo, Buboy. Ang pinagtataka namin, kahit nakaluskos, wala kaming narinig. Kaya nga't hindi namin alam kung sino ba yung nagsabit doon sa dalawang lalaki na yon. Tay, sabi ng mga kasamahan kong PC, yung dalawang lalaki raw na yon, galing daw dito sa bahay. Tapos napaaway. Baka person of interest kayo, tsaka yung mga nakaaway. Ang totoo niyan, Buboy, naimbitahan sila sa presinto, pati nga ako wala naman na ako rito nang mag-away sila. Mabuti naman na negative sila sa lahat ng klase ng pag-iimbestiga ng mga pulis na yun. Salamat naman. Pero syempre, sino nga bang gumagawa nun? At bakit dito pa sinabit? Sa pagkakaalam ko, yung dalawang lalaki na yun umalis na yun Nagpatuloy sila ng inuman dito. Siguro nang makatulog yung mga tao, tsaka sinabit ng kung sino. Ang tanong, sino siya? At bakit niya ginagawa mga bagay na yon? Kaya nga, sino kaya yon? Lahat sila noon, blanco. As in wala silang alam kung sino ba ang salarin. Nang dahil sa sunod-sunod na pangyayari, nagtalaga ng mga constabulary at INP sa kanilang baryo upang maiwasan ang mga ganon. Lumipas ang buong isang buwan. Wala namang nangyari. Patuloy sa pagbebenta ng pagkain at ulam ang magnanay. Nakakauwi na rin noon ng maayos si Buboy dahil nagpapaalam daw ito ng maayos sa kanyang commanding officer. Iba talaga ang presensya ng militar at pulis. Nang dahil dun, natatakot yung suspect. Pero anak, sa palagay ko, mapalalabas natin ang salarin na yan. Meron akong naiisip. Anong ibig mong sabihin, Tay? Kapag may nangyayari rito,
Para siyang superhero na bigla na lang lalabas. Kung meron kaya tayong kunin na tao, kung tiyabain natin, kunwari magwawala rito. Kunwari kursunada yung asawa mo. Para mapalabas natin kung sino ba yan. Tayo wag na. Hindi ho maganda yung naiisip nyo na yan. Yun lang kasi naiisip ko Tsaka isa pa, kung sino man siya, bahala siya sa buhay niya. Oo, ipinagpapasalamat ko yung pagpatay niya sa mga taong nang babastos dito, pero ayoko yung pagpatay na yun. Sundalo ko, Itay. Importante sa akin ang buhay. Oo na. Ayan ka na naman Hindi pumayag si Buboy sa kagustuhan ng sariling ama. Pero itinuloy ng ama yung plano niya. Isang araw, umalis si matandang Hilario. Nagtataka noon si matandang Mebang kung saan nagpunta ang asawa nito. Saan ho kaya nagpunta, Nay? Siya palagay ko, pinagyayabang na naman niya sa kabilang baryo. Yung edad niya. Totoo bang siyang siglo na si Itay? Naku, hindi totoo yun. Matanda na yon, sinungaling. Mabubuko rin yun ng mga makakausap niya kasi naroon ng mga kaidaran niya. Alam mo, Lola, sa palagay ko, yang si Lolo, ng babae sa kabilang baryo. Ano? Opo, malakas pa yang si Lolo. Magkakanak pa yan. Baka, Lola, pinagpalit ka na niyan sa dalaga. Aba, hindi pa pwede yan. Halika, puntahan natin. Sama-sama silang nagpunta sa kabilang baryo. Sakay ng habal-habal. Nang marating nila ang kabilang baryo, tiyempong papaalis na rin doon ang matandang Hilario at meron siyang kasamang isang lalaki. Hoy, Hilario! Sino na naman yang kasama mo? Aba, mukhang nag-iba ka na ng linya. Kung dati, babae ang kinakasama mo kapag pupunta ka rito. Ngayon, lalaki, wag mo sabihing bumaligtad na ang mundo mo. Huwag kang ang ano dyan. Tay, sino ba yan? Meron akong plano. Gusto ko malaman kung sino bang salarin na pumapatay. Ano namang kinalaman ng lalaki na yan? Siya ang kukontsabahin ko. At nasisiguro kong lalabas ang halimaw na yan. Ganun ba? Bakit naman tinuloy niyo pa yung plano niyo na yun? Napakadelikado, paano kung mapatay yung tao na yan? Huwag ka mag-alala. Hindi yan basta tao. At nasisiguro ko na malalaman na natin kung sino bang salarin. Malalaman natin. Tutol silang lahat sa plano ni matandang Hilario. Pero como nga ito ang nasusunod, wala silang nagawa. Gabi yun, mga bandang 9:00 na. Yung taong kinuntsaba nila nandoon sa labas. Kasalukuyan itong kinukwentuhan ni Odi tapos ng matandang Hilario. Kuya, umuwi ka na lang. Sigurado, kapag nagkunwari ka rito, na kunwari type mo si Inay, lalabas ang superhero at ibibiting ka nun na patiwarek. Sigurado ako dun, kuya. Tumigil ka nga dyan. Odi, sigurado ako sa pagkakataon na ito. Mahuhuli na kung sino ba yung halimaw na yan. Sige na ho, pumasok na ho kayo sa loob. Magkukunwari na ako dito sa labas hanggat wala pa siya at hindi ko pa siya nararamdaman. Sige. Bumilang ka ng 10 segundo. Tapos nun, simulan mo na. Sige ho. Makalipas ang 10 segundo, lumagabag ng sunod-sunod ang bubong ng bahay nila. Kasabay noon ang napakalakas na sigaw. Michelle! Michelle, lumabas ka rito! Umalis ka ng Bicol? Sabi mo, ako lang. Tapos nang mahanap kita rito, meron ka na palang anak at asawa. Michelle! Lumabas ka dyan! Pag di ka lumabas, magpapaputok ako ng baril dito! Hoy! Sino ka bang baliw ka? Huwag kang makialam dito, matanda ka. Ilabas mo si Michelle! Hindi nagtagal. Naramdaman na ng matandang Hilario yung paligid. Para bang may mabahong amoy, tapos may mabilis na tumatalon sa mga puno at tumatakbo sa kalupaan. Andyan na siya, mag-iingat ka. Hindi nagtagal.
Nakita na niya yung dumarating ng napakabilis. Para bang gusto niyang hablutin ng lalaking nagwawala sa harap ng bahay. Pero sa pagkakataon na yon tila ba natiklo yung nilalang. Dahil nang magsalubong ang kanilang katawan, nasakal niya yung nilalang. Hanggang sa ito'y naggulong-gulong kasama ng lalaking nagwawala. Umalis ka rito! Papatayin kita! Huli na! Tandang Hilario! Hindi siya binitawan ng lalaki. Paglabas nilang lahat, doon nila nakilala kung sino ba ang nasabing halimaw na salarin. Walang iba kung hindi si Mang Gami. Huli ka ngayon! Anong sinasabi mo? Wala ka magagawa kusang bumalik ang itsura mo. Gami? Ikaw ang salarin, Gami? Ha? Anong... Binitiwan siya ng lalaki. Tapos hindi siya makatakbo. Para bang nakapako ang mga paa niya sa lupa. Ikaw pala, Gami, ang halimaw! Gami? Kuya Gami? Ikaw pala? Patawarin niyo ako. Oo, ako to. Pero sana walang makalabas ng sikreto ko. Hindi ako makakilos. Ikaw pala, Gami. Bakit mo ginagawa yan? Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Mahal ko siya. Sino? Ang manugang ko? Mahal ko siya. Ginagawa ko yun dahil ayokong masaktan siya. Lihim ko siyang minamahal pero hindi po pwede. Ito lang ang tanging kaya kong gawin para maprotektahan siya. Pero Mang Gami, alam mo namang hindi po pwede, tsaka isa siyang aswang nagabunan. Isa ka pa? Paano mo nagawa sa akin yon? Anong klaseng tao ka? Sa akong albularyo. Nagkita kami ni Tandang Hilario sa kabilang baryo. Tiyempong meron akong ginamot doon. Isa siyang albularyo. Ngayon, Gami, alam ko na. Pero, anong gusto mo mangyari? Mang Hilario, ayokong lumabas ang totoo kong pagkatao. Hindi maiwasan yon. Lalo na't maingay tayo rito. Madilim, hindi natin alam kung sino na bang nakakakita sa atin. Ang pinakamainam na gawin mo, Gami, lisanin mo ng lugar na ito. Umalis ka na. Hindi, paano ang pag-aari ko rito? Di balikan mo. Kapag okay na ang lahat, ibenta mo. Hindi. Ganito na lang. Alis ako rito. Pero, ang lahat ng pag-aari ko rito, ipapamana ko kay Michelle. Ano? Gagawin mo yun? Michelle, dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Michelle, lihim kitang minamahal. Una pa lang kitang nakita. Sinabi ko sa sarili kong mamahalin kita. Pero nang malaman kong meron ka ng asawa at anak, hindi pala po pwede. Matanong lang kita, yung bang mga pinatay mo, saan mo dinala mga laman loob? Kinain ko silang lahat. Ano? Napakadelikado mo pala, Gami. Ginagawa ko yun dahil galit ako sa kanila. Ginagawa ko yun para magtanda sila nang hindi na sila bumalik pa sa mundong ito. Ganun ba? Lalo tuloy ako natakot sa'yo. Gami, hindi ko akalain na ganyan ka. Paano ka naging ganyan? Matagal na akong ganito, Mang Hilario. Pinanganak akong ganito, pero kailanman hindi ako pumatay ng tao. Pero ngayon lang, nang maranasan kong magmahal, nang maranasan kong umibig, ginagawa ko yun para sa proteksyon ng babaeng aking minamahal. Ganun ba? Pero katulad ng sinasabi ko, hindi ka dapat napasalamatan. Ngayong alam nyo na. Oy, ikaw, pakawalan mo ko. Pakawalan mo ko, sinabi. Pakakawalan ko na ba? Sige, pero ipangako mo sa amin, Gami, na hindi ka na magpapakita rito. Ipinapamana ko na lahat ng ito sa iyo, Michelle. Alis na ako. Gusto kong malaman mo, Michelle. Mahal na mahal kita. Lihim kitang iniibig.
Ako si Gami, isang gabunan na lihim na nagmahal sa'yo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakatatapos na tayo ng kwento. Yung lalaking kinontsaba ni Mang Hilario walang iba kung hindi si Kanole. Nung mga panahon na yon, nandun po siya sa Dipolog. Sa kabilang baryo lang po nila Mang Hilario dahil meron siyang ginamot. Yung shoutout po natin, dagdagan niyo pa, kukonti pa po yan. Ilang minuto lang yan. Gusto ko po yung mahabang shoutout bilang pamasko ko sa inyong lahat. Maraming salamat and enjoy listening sa inyong lahat.